May isang tanong na ilang taon ko na yung daladala bilang ALS teacher. Ano? Hindi siya tungkol sa math, hindi siya tungkol sa English, hindi rin tungkol sa exam. Simple lang yung tanong, pero hanggang ngayon hindi ko makalimutan. May isang learner na lumapit sa akin. Medyo nahiya, tapos sabi niya, "Sir, huli na ba ako?" Nung una, akala ko ang tanong niya ay tungkol sa oras. Akala ko late siya, pero hindi pala. Mas malalim pala yung tanong niya. Sabi niya, "Sir, huli na ba ako para mag-aral ulit?" Hindi ko naman sasabihin yung pangalan niya, no? Pero nasa edad na siya. Siguro mga kasing edaran ko lang or mas bata-bata lang sa akin ng kaunti. Noon, panahon na yun, ano? Ilang taon ba ako noon? 29? Siguro siya mga 24, 25 nung panahon na yun. Mga ganun. Nasa edad na kasi siya noon na maraming tao ang nagsasabing dapat sa edad mong yun tapos ka na mag-aral, ha? Dapat may trabaho ka na. Responsibilidad mo na ito. Yung may mga bagay na mas inuuna kaysa sa sarili. At gaya ng maraming ALS learner, hindi niya planong huminto. Napilitan lang talaga siyang huminto nung time na yun. Ito kasi yung bagay na gusto kong maintindihan ng maraming tao. Karamihan sa ating mga ALS learners ay hindi tamad. Hindi sila sumuko basta. May mga dahilan sila. Maaring naipit sa sitwasyon. At may mga laban sa buhay na mas malaki kaysa sa assignment na gagawin. May mga tumigil dyan sa ating ALS learners dahil kailangan magtrabaho. May mga tumigil dahil nagkaroon ng sakit. Yung pangmatagalang sakit. May tumigil dahil breadwinner siya ng pamilya. May tumigil dahil walang choice. Kailangang tumigil. At minsan may tumigil dahil nawala na ng pag-asa sa buhay. So bilang ALS teacher, marami akong nakikita ang iba't ibang klase ng learners. Iba-iba talaga sila, pero may bagay silang magkakapareho. Lahat sila may panghihinayang. Lahat sila nagtatanong sa sarili nila kung paano kaya kung hindi ako tumigil. Kaya nung tinanong niya ako, "Sir, huli na ba ako?" Hindi ako agad nakasagot. Kasi alam kong hindi niya tinatanong yung edad niya. Sa tingin ko ang tinatanong niya kung may pag-asa pa ba siya. At gusto kong sagutin yan sa lahat ng nanonood. Ano? Kung ikaw ay ALS learner o dating ALS learner o isang tao na pakiramdam mo na huli ka na sa buhay, hindi ka huli. Iba lang talaga yung timeline mo. Oo, may mga taong nakapagtapos ng maaga. May mga taong nakapag-college agad. May mga taong naabot ang pangarap nila na mas mabilis. At maganda yun. Pero hindi ibig sabihin nun wala ka ng pagkakataon. Kasi may mga nakikita akong learner. May mga naging learner na rin ako noong 35 years old, 45 years old, o may pinapabasa ako last year, 61 years old. Babasa pa yun, ha? At alam mo kung ano yung pare-pareho sa kanila? Lahat sila may lakas ng loob na magsimula ulit. At minsan, mas mahirap yun kaysa makatapos. Kung ikaw yung learner na natatakot bumalik, kung ikaw yung nahihiya, kung ikaw pakiramdam mo na pag-iiwanan ka na, hindi mo kailangang habulin ng ibang tao. Pakinggan mo to. Hindi mo kailangang habulin ng ibang tao. Ang kailangan mo lang habulin, yung pangarap na naiwan mo noon. Hindi ko na maalala lahat ng detalye ng araw na yun. Pero hindi ko makakalimutan yung tanong. "Sir, huli na ba ako?" At sana kung ikaw, isang learner na nanonood ngayon, ito ang maging sagot mo sa sarili mo. Hindi. Hindi ka huli. Nagsisimula ka pa lang ulit. Kung ALS learner ka, dati man o ngayon, mag-comment ka kung anong edad ka bumalik sa pag-aaral. Baka kasi yung kwento mo ang kailangan mabasa ng ibang nawawala na ng pag-asang bumalik sa pag-aaral. So maraming salamat sa panonood at kung na-inspire ka o may gusto kang kwentong ibahagi para maka-inspire sa iba, mag-iwan ka lang ng comment sa ating comment section na para maka-inspire naman tayo ng mga taong nawawala na ng pag-asa at natatakot na bumalik sa pag-aaral kahit gustong gusto man nila. At
para patunayan natin na hindi hadlang ang edad para makabalik sa pag-aaral. Maraming salamat sa panonood at see you sa next video.